Well, alam niyo po ba, sa panahon po natin ngayon, nawawala na yung tinatawag nating essence o esensya ng pasasalamat. Sino po dito ang may Facebook account? Siguro po, hindi ko na kailangan magtanong, no? Kasi parang lahat. Mostly po dito ay meron. Pero lang po kay Ima siguro. Wala po si Ima. Wala po siyang Facebook. Pero di po ba may isang makikita natin sa mga Facebook post? Di ko po alam no, kung nakita niyo ito. Pero ako po kasi nakita ko, parang nabagabag ako sa uri ng pagpapasalamat na meron sila. Ang sabi po, may napakita ang post, sabi po niya, I thank myself for being successful. Pinapasalamatan daw niya ang kanyang sarili dahil naging successful siya. Dahil sa sipag niya, dahil sa dedikasyon na binigay niya, wala siyang ibang pinasalamatan kundi ang kanyang sarili. Dahil alam niya on his own, he did that. Hindi po ba medyo alarming ito sa atin? Kasi we are exposed to these kinds of thinking, to these kinds of attitude ng pagpapasalamat na meron sila. Meron din ako nabasa, sabi niya, to myself, para siya nagsulat para sa kanyang sarili. Para sa aking sarili, sabi niya, thank you for being strong and facing the challenges on your own. Salamat, sarili, sabi niya, kasi ang tibay mo, ang tatag mo na hinarap ang mga pagsubok ng buhay. Thank you, self. Thank you, sarili. Minsan gusto natin magpasalamat, pero ang mahirap, di naman natin alam kung sino ang dapat pasalamatan at ano ba ang tamang pasasalamat. Di po ba? Kaya minsan may nakikita tayong ganyan, na ba't madalas nagpapasalamat sila dahil hindi nila alam kung kaninong pasasalamat at ano ang pasasalamat, kung saan-saan ngayon napupunta ang kanilang pasasalamat. Nagpapasalamat sa sarili. Last week, may nagpapasalamat sa tadhana. Thank you. Ano nga po ba yung English ng tadhana? Thank you, tadhana. Diba? Thank you, swerte. Thank you, at nandyan ka. At binigyan mo ako ng ganito. Na-intend sa kanila. And this is, ang tawag dito ay nawawala na ng essence. O totoong kahalagahan, totoong importansya ang pasasalamat. Meron din naman po talaga nagpapasalamat din naman sa Diyos. So hindi naman po talaga lahat katulad ng mga yan. Pero occasional lang. Ba? Hindi sila consistent. Kailangan makita natin, mahalaga na makita natin ang whole operation, anong buong ang pag-agos na tinatawag ng kapag tayo ay we are giving thanks to the Lord. Baka kasi alam natin ay katulad ng iba na kapag na-post na sa Facebook, okay na. Yun na yun. Lord, nagpasalamat na ako sa iyo. Na-post na kita sa Facebook. Diba? Kaya dito, di po ba, uso yung mga kapag may birthday, +1 + 1, +1 +2 +3. Di po ba? Kapag +1 +2. Paano pag di mo na birthday? Di ba? May ganon. Occasional. May ba, nagpapasalamat kapag na-promote. Paano pag hindi ka na-promote? Ang tawag po dyan, occasional. Di po ba? Yes, alam nila paano magpasalamat, kaso hindi tama. Nagiging occasional lang. Yung iba kapag pumasa sa board. Po ba? Paano pag di ka pumasa? O paano pag di ka pumasa sa exam? Will you really thank the Lord for that? Minsan yung kaisipan natin, para siyang, kaya mag-iingat po tayo dahil sa panahon po natin ito, marami na talagang idea na pwedeng mabasa natin, mapanood natin, na pwedeng sumira ng totoong esensya ng pagpapasalamat sa ating buhay, lalo na when we are thanking the Lord. So, hindi ko na po yung sinasabing masama yan, pero hindi yan ang sapat. Kasi yung iba, thinking nila, yun na yun. Lord, nagpasalamat na ako sa iyo, pinost na kita sa Facebook, tinag pa kita, thanks G, sabi nga ganun. Tapos na tayo. Wala na, tapos na tayo Lord, deal na tayo. Hindi po ganun. Kaya mahalaga na maniwala po kayo, ang mga bagay na katulad ng mga yon is tinatawag nating surface level lang. Mababaw lang, na uri ng pagpapasalamat. Kailangan mag-dig deeper tayo o talagang maghukay tayo ng malalim para makita natin ano ba yung esensya, totoong esensya ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya sa umaga pong ito, alamin po natin ngayon kung ano ba ang tunay na pasasalamat. Kung ano ang nangyayari sa atin as we give thanks to the Lord. Di po ba? Minsan kailangan po pinapansin natin yun. Hindi lang natin siya sinasabi, hindi lang natin siya gine-gesture sa ating mga buhay, kundi talagang alam natin yung impact niya, yung nangyayari niya at patuloy na flow o operation na tinatawag ng thanksgiving sa ating mga buhay. Because I do believe, sa umaga pong ito, tayo pagpapalain ng Diyos sa kanyang mensahe with this truth. Sige po, bago tayo pumalaot, tayo po muna ay minsan pang manalangin. O Diyos, minsan pa, kami nga po'y humihingin, Panginoon, ng gabay sa inyo. Gabay ng iyong banal na Espiritu, as we hear your word, as we meditate on your word, Panginoon. Patuloy ka nga pong mangusap sa bawat isa, Lord God,
I know, Lord, iba-iba kami ng konteksto ng buhay, and I know, Lord, you will speak to us individually, Panginoon, as we hear your word today. May your Spirit, Panginoon, guide us, guide me, Panginoon, as I share your word. Ito po aming dalangin, Ama, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Kaya sa umaga pong ito, pag-usapan po natin tatawag na the characteristics of thanksgiving to God. Ano ba talaga yung katangian ng isang nagpapasalamat sa Diyos? May isang text po sa Bible at this is really illustrated by Jesus nang siya ay nagpakain siya ng 5,000. I know many of us here are familiar with that text, di po ba? At ang text na ito ay mababasa natin in John chapter 6 verses 5 to 11. Ang sabi po niya, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga tao? That time po kasi, alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus ay siya ay nagmi-minister. Okay? At nang dumating sa point na sila lang ng kanyang mga disciple ang nagkakatipon, lumipat ay para magsarili sila, magkaroon ng PID si Jesus sa kanyang mga disciples. Lumipat sila sa lawa ng Galilee. Tumawid sila sa lawa. Then pagtawid nila, nalaman ng mga tao, the neighbor residents, na nandun si Jesus. Kaya nagsisunuran itong mga taong ito kasi nakita nila nagpapagaling si Jesus, ang daming miracle na ginagawa ni Jesus. Gusto nilang marinig si Jesus. Kaya dito, sa pagkakataong ito, eto na yon. Sabi ni Jesus, nakita niya at nung time na to ay magdidilim na. Palubog na ang araw, nakita ni Jesus, ang mga taong ito nananatili pa rin sila. Hindi sila umaalis. Kaya nung natanong sila ni Jesus, sabi niya, I want to feed them, sabi niya. Kaya kinausap niya si Felipe, sabi niya, Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? In verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. God knows, Jesus knew what He will do. In verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak na tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tagkakaunti. Verse 8, sinabi ni Andres, then, una in-address yun ni Jesus kay Philip, then, si Andrew naman, sumagot din. Ang sabi ni Andrew, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Verse 9, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Again, there's a challenge. Okay? Sabi ni Jesus, we will feed them. Lord, sabi ni Felipe, 200 denarii, not enough. Kulang, Lord. Short. Di sapat para makakain sila. Kahit kakaunti lang. Kahit siguro tig-iisang kagat lang, hindi pa rin sasapat. And then sabi naman ni Andrew, Lord, meron naman dito, isang batang lalaki, nagbigay ng 2 isda at 5 tinapay. And then sabi ulit ni Andrew, Lord, sasapat po kaya ito? Then, after receiving those 2 fishes and 5 loaves of bread, in verse 10, sabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat, humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. In verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi niya iyon sa mga tao. Hindi nang ginawa niya sa isda, nakakain ang lahat at nabusog. Well, dito po, isa to sa instances that the Lord give thanks to the Lord. Parang the Lord. Si Jesus ay nagpasalamat sa kanyang Ama. Well, ano po ba ang thanksgiving? Alam niyo po, ang thanksgiving ay ito yung salitang sa Greek word ay Eucharisteo. Sabihin niyo nga po, Eucharisteo. Meaning to give thanks. Para magbigay ng pasasalamat. At yan po ang ginawa ni Jesus when He received the 2 fishes and 5 loaves of bread. Siya ay nagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po sa Bible, may 3 recorded na event na ginamit ni Jesus ang salitang Eucharisteo. And that's one of them, the feeding of the 5,000. Yung isa, nung binuhay niya si Lazarus mula sa kamatayan, nagpasalamat siya sa Diyos, and then nabuhay si Lazarus. And then the last one ay yung Last Supper. Nang pinaghati-hati niya ang tinapay, yung ginagawa po natin dito, at ibinigay niya ang saro, yung wine sa kanyang mga disciples, siya ay nagpasalamat sa Diyos. Ginamit ang salitang Eucharisteo. Kaya mahalaga po, ang pangyayaring ito, at kapag pinansin po natin, this text, this event, the feeding of the 5,000, ay naitala po yan sa lahat ng synoptic gospels. In Matthew, Mark, Luke, and John.
At kaya mamaya po makikita natin, tatalon-talon tayo sa mga books na yon to give reference for this event. Kasi napakahalaga po nito na naisulat din nila dahil merong isang mensahe dito ang Diyos about thanksgiving na kailangan din po natin makita at masalamin sa kung paano ito ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. At parang ngayon ito, isalamin din sa ating mga buhay na dapat din po natin gawin. Ngayon, ano nga po ba ang tunay na pasasalamat sa Diyos? Ano nga po ba yung tatawag nating characteristic o yung katangian ng pagpapasalamat? Una, dito po tayo magsisimula. Yung tatawag nating ang tunay na pasasalamat ay kilos ng pananampalataya. True thanksgiving is a gesture of faith. Sabihin nyo nga po, gesture. Sabihin nyo nga po ulit, faith. Gesture of faith, ang pasasalamat. Ibig sabihin po nito, faith is both internal conviction and an external commitment. Isa siyang panloob na conviction at isa siyang external na paggawa. A dynamic interplay between belief and action. Yan po yung tatawag nating faith. In-explain din po yan sa Hebrews chapter 11 verse 1. Ang sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ano po ba yung ginawa dito ni Jesus? Di po ba? Siya ay nagpasalamat. Siya ay nagpasalamat sa Diyos. In verse 5 and 6, sabi niya, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga ito? Imagine, those are 5,000 people. In verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Ano po yung nakasulat? Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Jesus knew what to do. Alam na alam niya. In that scene, in that circumstances, dun sa event na yon, alam ni Jesus ang gagawin niya. At ano po ba yung in-execute niya na gagawin niya? Una sa lahat, siya ay nagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Mayroong nagkaroon ng internal conviction si Jesus or natawag nating faith na siya ay magpasalamat. Siya ay nag-produce ito ng external commitment. Ni-recognize ni Jesus ang pagkilos na gagawin ng Diyos Ama sa kanilang kalagayan. Kaya yun ang tanda ng pagpapasalamat. Nire-recognize natin na ang Diyos ay kikilos sa ating mga kalagayan. Ang internal conviction na ito or faith ay dapat mag-produce ng tinatawag nating action. Di ba? Kasi ang sabi sa Santiago, ang faith without action is dead. Kaya napakahalaga na ang conviction na meron tayo, ang faith, yung inuudyukan tayo para tayo magpasalamat sa Diyos, nagpuput ito ng action. Kaya alam niyo po, minsan talaga, bago pa maging action ng ating pasasalamat, nahahadlangan po ito. Yung internal conviction pa lang, hindi pa siya lumalabas sa action, minsan meron na talaga mga barriers yan, meron na talagang humahadlang dyan. Alam niyo po, hindi natinag ang faith ni Jesus o yung internal conviction na meron siya na magpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga doubts sa kanyang mga disciples. Basa po natin kanina, di ba, yung response ni Philip at ni Andrew. Number one po kasing kalaban talaga sa ating pananampalataya, ang sinatawag nating doubt. And that's an internal attack in us. Tandaan po natin yon. Ang pagdududa is an internal attack of the enemy in us para hindi na tayo mag-put into action, para hindi na mag-flow yung faith, palabas na tayo gagawa. Tayo magpapasalamat. Look at the first doubter. In verse 7, sumagot naman si Felipe. Kahit na po halagang 200 salaping pilak na tinapay, ay di sapat, ang sabi niya, para makakain sila ng tagkakaunti. Kahit may hindi sapat, hindi pa rin nawala ang faith ni Jesus na siya ay magpasalamat sa Diyos. Amen. May nagsabi na sa kanya, Lord, kahit 200 denari, 200 coins, hindi yan sasapat, Lord. Pero hindi natinag ang faith ni Jesus. Makita niyo, meron talagang umaatake sa ating mga pananampalataya para hindi na tayo magpasalamat sa Diyos. Practical pa mag-isip ang mga disciples dito. Nakafocus sila saan? Sa kulang. Hindi sa gagawin ng Diyos. Iyan ang number one na hadlang. Ang pagdududa o doubt.
The second doubter, si Andrew, ang sabi niya sa verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito, Lord? Lord, meron na. Ito siya. Kaso talagang sapat ba ito? Wala silang nakikitang provisions ng Diyos that God will provide. Laging hindi sapat ang nakikita nila. Lord, laging kulang. Kulang lagi ng ganito, Lord. Lord, paano to? Hindi ata magkakasya, di aabot. Anong gagawin natin, Lord? Huwag na lang. Parang ganun ang gusto nila sabihin. Pauwiin nyo na lamang po sila. In the other books, yun ang sinabi. Pauwiin nyo na lamang sila, Lord. That's the solution that they have. Hindi nila nakikita ang providensya ng Diyos. Kaya alam niyo po, ang tunay na nagpapasalamat sa Diyos ay hindi kayang pigilan ng mga pagdududa ng tao. Amen. Ang totoong pagpapasalamat sa Diyos, the gesture of faith, ay hindi siya pwedeng pigilan ng anumang pagdududa. Dahil God called us to live by faith, hindi to live by doubt. Di po ba? In 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya. Ano yung pananampalatayang to? Na nakikita natin kung ano ang gagawin ng Diyos, kaya nagpapasalamat na tayo. Batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Ang mga disciples, ang nakita nila yung mga bagay. Kaya nakita nila, laging kulang, laging di sapat. Kaya if we live by faith, we live by giving our thanks to God. Sino pong naniniwala dito? Say amen. Kung tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, tayo ay nabubuhay na nagpapasalamat sa Diyos. God will provide. Amen. Sabihin nga po ninyo, God will provide. Ang naniniwala dito ay nabubuhay sa faith. At siya ay nabubuhay ng may pasasalamat sa Diyos. Amen. Naniniwala kang tutugunin ng Diyos ang ating mga pangangailangan. And that is faith. Kaya if we have that kind of faith, lagi hindi pwede magmintis sa taong may pananampalataya niyo na siya ay laging magpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, meron kasi mga kaisipan, mga maling kaisipan din sa pagpapasalamat sa Diyos eh. Alam niyo po bago magpasalamat, kailangan tumanggap muna. That's the normal. Amen. Si Tatang Delio, hindi po yan magpapasalamat sa akin. Unless bigyan ko po siya. Tama po, no? Kapag po nagkita kami, hindi naman sasabi sa kanya, Pastor, thank you. Ha? Wala naman akong binigay. Kahit ako, magdududa ako, ba't siya nagpapasalamat sa akin? Wala naman akong binigay. Pero alam niyo po, hindi ganyan ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Amen po ba? Tayo ay nagpapasalamat na dahil before we receive, alam na natin na meron talaga tayong tatanggapin mula sa Diyos. May probidensyang galing sa Diyos. Ang taong nabubuhay by faith, nagpapasalamat muna siya bago tumanggap. Amen. Magsabi nga po dito ang mga Kristiyano, say amen. Kung ikaw ay Kristiyano, nagpapasalamat ka muna sa Diyos bago ka tumanggap. Si Jesus, nagpasalamat muna siya sa Diyos before receiving those. Alam niyo po, hindi ko ma-imagine kung paano niya napakain yung 5,000. Di po ba? At nabusog pa po sila, take note. At lalaki pa yung binilang sa 5,000. Di po ba? Kadungos na pong JR. Nasaan si JR? Di po ba? Malalaki po ang mga kargada ng mga yon. Talagang nabinusog sila. Ano po ang nagpabusog sa kanila? Ano po ang ginawang paraan ng Diyos para matugunan ang mga pangangailangan nila? The thanksgiving, ang pagpapasalamat mo ni Jesus. Ngayon, mag-reflect po tayo. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, inuudyokan ka ba ng pananampalataya na ikaw ay magpasalamat sa Diyos? Are you really urged by your faith in God that you must thank Him? Kahit ang binigay sa iyo, 2 fishes at 5 bread lang. Kahit kulang, kahit hindi sapat ang iyong kalagayan, tayo ba'y nauudyukan pa rin ng ating mga pananampalataya na tayo magpasalamat? Alam niyo po, kung ikaw at ako, ay tao ka ng pananampalataya, dapat nauudyukan ka nitong magpasalamat sa Diyos dahil alam mong may gagawin ang Diyos. Amen. We are always urged to thank the Lord dahil alam natin, God never failed to do wonders, to do miracles in our lives. Kahit hindi sapat, kahit maraming kulang. At yan po yung una. Kailangan po ngayon maintindihan natin to. This is the characteristic of true thanksgiving. It is a gesture of faith. Talagang kung
ikaw ay puno ng pananampalataya, ikaw ay mapagpasalamat. Ngayon, ano po yung pangalawa? Ano bang tunay na pagpasalamat sa Diyos? Kanina, ang tunay na pasasalamat ay kilos ng pananampalataya. It's a gesture of faith. Pangalawa, ang tunay pong pasasalamat ay pintuan ng pagpapala. True thanksgiving is the door of blessings. Ang totoong pagpapasalamat sa Diyos, ito po ay pintuan ng pagpapala. In verse 11, in John chapter 6, ang sabi po niya, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat. Take note, after He gave thanks to the Lord, sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda, nakakain ang lahat, ang nabusog. Tindan po natin yung version ni Luke. In Luke chapter 9 verse 16, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Ano pong nangyari? Next, pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. May nabuksan na pintuan ng biyaya kay Jesus at sa kanilang lahat nung siya'y nagpasalamat sa Diyos. At that moment, alam niyo po, imposible talaga mapakain 5,000 men. Di pa mga po kasama dito ang mga babae at mga bata. Ang sabi ng mga scholars, almost 12,000 to 15,000 talaga ang dami ng mga tao that time. Alam niyo po, nag-estimate si Philip kanina, di po ba? 200 denaries. Sabi niya, Lord, hindi sapat. Kapag sinukat po natin, yung 1 denary o yung isang salaping ginto is 1 wage of labor. Sa panahon po natin is minimum wage. Isang araw ng paggawa, ang 1 denary. So, 200 times, magkano po ang ano ngayon? Ang minimum wage. Sa Metro Manila, alam ko po, 645. Alam po ba? 645. So, kapag minultiply nyo po yon sa 200, 129,000. Sabi ni Philip, Lord, kahit meron tayong 129,000 ngayon, hindi sapat para pakainin ang 5,000. Alam niyo po kahapon, nagpa-dedicate po kami, pinadedicate po namin sa Diyos ang aming bunsong anak na si Zed. Ang meron lang po kami ay 50 denary. Kinumpute ko po doon, para hindi ko na po sabihin. Yun lang po ang meron kami. Alam po namin yun, hindi yun sapat. Hindi yun sapat. Nung ginagawa ko po ang message na ito, God really spoke to me. Yung amount na meron ka, it's not about you, hindi ikaw ang kikilos niyan, kundi ako ang kikilos niyan kapag nagpasalamat ka. What I did is, nagpasalamat po ako sa Diyos. And when I'm really going through this message, sabi ko, Lord, I thank you kasi meron kaming 50 denary. At yung 15 denary yun, sa biyaya po ng Diyos, nabusog naman po ang lahat ng pumunta. Nabusog po mo yung pumunta. Pasensya na po sa mga iba na hindi po namin naimbintahan. Dahil talagang medyo maliit din po yung aming space. Pinagkasya po ni Lord ang budget namin. At naway, talagang nabusog po ang lahat. Pero kapag po tinignan mo siya ng materially, hindi sapat. Sasabihin ko rin yung sinabi ni Philip, Lord, naneman ni. At kulang ya. May naman dagdagan. Mag-uumpisa ang doubt, mag-uumpisa ang reklamo, kapag practical ka, hindi talaga yan sasapat. Amen. Napatunayan naman po natin yun sa ating mga buhay. If you are living by faith, everything is sufficient. Dahil hindi mo tinitignan yung amount. Ang tinitignan mo ang Diyos. Amen. Na magpapalaki, na magpaparami, na magbubukas ng open door of blessings through that amount. Kasi bakit? Nagpasalamat ka sa Kanya. Kaya ang ginawa po dito ni Jesus, dinaan niya sa spiritual ang approach. Yung practicality ng mga disciples na ito, alam niyo mga disciples, Philip, Andrew, naku, hindi pwede kasing ganyan eh. Dadaanin natin yan dapat sa spiritual. Jesus bypassed all human effort and did the impossible. Talagang nilampasan, hinakbangan ni Lord ang mga human effort na yan, ang mga limitations na yan, at ginawa niyang bagay na imposible. Ano pong ginawa niya? Pinakain ang 5,000 at sa pamamagitan ng pagpapasalamat niya sa Diyos. Ito po ang gusto ng Diyos na approach natin sa buhay. Na tayo ay maging mapagpasalamat. Amen. Yan ang gusto ng Diyos sa atin.
Dahil bakit? Para dumalo yung masaganang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. Yan po ang gusto natin, di po ba? Magkaroon ng open door of blessings ang Diyos. Pero kailangan, mapagpasalamat muna tayo. Ang sabi po sa isang quotation, when you thank God for what you have, He multiplies it. Amen. Pag nagpasalamat ka sa Diyos, kung ano man ang meron ka, ano man ang value niyan, He multiplies it. Thanksgiving transforms scarcity, yung kakuntian, into abundance, sa isang kasaganaan. At isa pa pong quotation, sabi niya, when thanksgiving becomes your lifestyle. Grabe, sabi niyo nga po ulit, lifestyle. Po ba, napag-aralan natin yan, lifestyle of giving, lifestyle of thanksgiving. Blessing becomes your testimony. Alam niyo po, kung talagang lifestyle natin pagpapasalamat, hindi ka kauubusan ng ipagte-testify sa kabutihan ng Diyos. Amen. Sa aming pong life group, I always challenge yung aming mga kasama na, alam niyo, lagi ko po kasi sa kanilang sineshare, yung kung gaano kabuti ng Diyos, kung ano yung po yung meron kami at paano ito pinapalaki. I will always share that to them. Di po talaga tayo mauubusan, maniwala po kayo ng ite-testimony sa maraming tao kung tayo ay lifestyle natin na magpasalamat po sa Kanya. Kaya nung itinaas po ni Jesus ang 2 isda at 5 tinapay, di niya sinabing, Lord, kulang. Sabi ng mga disciples ko, kulang Lord, dagdagan nyo nga. Di siya nagde-demand. Ang ginawa lang po niya, siya'y nagpasalamat. May pinapasukan at nilalabasan po ang pagpapala sa ating buhay. Tandaan po natin yon. Ulitin ko po, may pinapasukan at nilalabasan ang pagpapala sa ating buhay. Una, lahat ng pagpapala ay pumapasok sa pintuan ng pasasalamat. Amen. Ang lahat ng pagpapalang ng Diyos, na galing sa Diyos, papasok yan sa pintuan mo ng pasasalamat sa Kanya. Kaya if you widen that gate, ginawa mong bukas na bukas ang buhay mo sa pagpapasalamat sa Diyos, mas maraming aagos sa iyong pagpapala ang Diyos. Amen. Pero mag-ingat po tayo dito. Ang pagpapala naman ay lumalabas sa pintuan ng pagrereklamo. Yan po ang natutunan namin sa aming Bible School days. Wait. Ang pagpapala po naman ay lumalabas yan sa pintuan ng pagrereklamo. Kaya if we always demand sa Lord, Lord, laging di kulang, Lord, laging di sipat, alam niyo po, magsasara ang pintuan ng pagpapala. Lalabas yan sa pintuan ng pagrereklamo. Kaya dapat isang vessel po tayo, isa tayong lalagyan na laging handang tumanggap ng pagpapala sa pamamagitan po ng pasasalamat. Amen. Kailangan ang buhay natin, isa tayong vessel, isa tayong jar, isa tayong mangkok na malaki na handa talaga tayong laging magpasalamat sa Diyos. When you thank the Lord, gumagawa ka ng lalagyan para sa pagpapala ng Diyos. Kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos, we are creating a vessel in us. Na alin? Para receive, tumanggap ng pagpapalang galing sa Diyos. At ang pagpapasalamat, isang lalagyan ng pagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Kaya, palakihin mo ang vessel ng pasasalamat mo sa Diyos. Amen. Palakihin mo ang pintuan mo ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Hindi pinagdadamot ng Diyos ang kanyang blessings. Tandaan po natin 'yon. Hindi kailanman naging maramot ang Diyos sa kanyang pagpapala. Handa niya itong ipagkaloob sa atin. Kaya kailangan nating i-check kung, am I thanking the Lord? Nagpapasalamat ba ako sa Diyos? Ina-urge ba ako ng aking faith na ako'y magpasalamat sa kabila ng pagkukulang? Kailangan po palakihin natin ang pagpapasalamat po natin sa Diyos. Yan, dalangin ko po ng biyaya at pagpapala. Palakihin po natin yan, ang pintuan na yan, ng pagpapasalamat para pumasok ang biyaya ng Diyos sa aming mga mabuhay. Sige nga po, palakpakan po natin ang Diyos sa biyayang ito. Pero mag-iingat po tayo, no? Yes, Thanksgiving is the door for blessings. Pero, mag-iingat naman po tayo. Ang Thanksgiving is not transactional. Sabihin nyo nga po, transactional. Hindi siya transactional. Hindi yung kapag nagpasalamat tayo sa Diyos, Lord, nagpasalamat ako, akin na. Alam mo yung ganung transaction? Di ba, give and take ang transaction? Di po ba? Give and take. Kapag ikaw nagbigay, Lord, akin na. Yung para kang nagde-demand na sa Diyos. Lord, hindi naman natatotoo eh. Eh, Lord, parang hindi naman. Yung may ganun ka, Lord, ay kailangan ko ng 10,000. Kaya Lord,
I thank you, I thank you, I thank you. Parang ginagawa mo na lang transaksyon ng pagpapasalamat sa Diyos para magkamal ka, para dumami ang meron sa iyo, para magkaroon ka. Hindi po ganon. Mag-iingat po tayo dyan. Kailangan it is urged by our faith. Sabi nga po, faith. Yan. Kailangan nauudyokan tayo ng ating pananampalataya so that the open door of blessings ng thanksgiving ay siyang dumali po sa ating mga buhay. Panghuli, pangatlo. Ano nga po ba ang tunay na pasasalamat sa Diyos? Una, the characteristic of thanksgiving. Kanina, ang tunay na pasasalamat ay kilos ng pananampalataya. It's a gesture of faith. Pangalawa, ang tunay na pasasalamat ay pintuan ng pagpapala. Amen. This is a door of blessings. Pangatlo, ito po yung mahalaga. Para makompleto ang characteristic ng thanksgiving sa ating mga buhay. Ang tunay na pasasalamat ay binabahagi ang biyayang tinanggap. True thanksgiving is sharing of blessings. Parang nalulungkot po kayo nang magbabahagi na tayo ng ating mga tinanggap sa Diyos. Alam niyo po, basahin po natin yung text. In Matthew chapter 14, verse 19. In Matthew naman, punta tayo kay Matthew. Sa salitang Ingles, sabi niya, and he directed the people to sit down on the grass. Upo po kayo, sabi niya, taking the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Pinaghati-hati niya yung nagpasalamat siya sa Diyos. Then, he gave them to the disciples. Una, binigay niya yan sa kanyang mga disciples. And the disciples gave them to the people. Pagkabigay niya sa disciples, o ikaw, I gave that to you, give that to others. Sabi ng Diyos. Alam niyo po, thanksgiving is not complete until it becomes giving. Amen. Ang pagpapasalamat po natin sa Diyos, hindi yan makukumpleto hanggat hindi tayo marunong magbahagi nito sa iba. Sharing our blessings is the ultimate act of gratitude. That's the pinnacle. Kapag nagpasalamat ka sa Diyos, hindi dahil gusto mo lang tumanggap. Nagpapasalamat ka sa Diyos kasi gusto mo rin magbigay. Amen. Parang ayaw niyo pong magbigay. Kanina, excited kayo, door of blessings. Napapasok ang blessing sa buhay. Ngayon, maglalabas tayo, parang ayaw niyo na po. Kinumpleto ni Jesus ang buong katangian ng pasasalamat, the characteristic of giving, sa pamamagitan ng pagbibigay niya. The Lord did not demand that, Lord, kulang ito. Yang kay kami, Lord, disciples, 12 sila rin, mga raguladungos din ni Lord. Parang yang kay kami na. Hindi siya naging ganon. Ang intention ni Lord, nagpasalamat siya, hindi para mabusog lang siya, hindi lang para mabusog ang kanyang 12 disciples, kundi mabusog ang 5,000 kalalakihan, hindi pa kasamang babae at bata. That's His intention. Kaya alam niyo po, para makumpleto ang pagpapasalamat natin sa Diyos, kailangan lakipan natin ito ng pagbibigay. Let us not be mistaken. Hindi nagpapasalamat si Jesus para sa kanyang sariling need. Obserbahan po natin. Paano nakapagbigay ang mga disciples ng tinapay at isda sa tao? Paano sila nakapagbigay? Kasi diba sabi ni Jesus, give that to them. Paano sila nakapagbigay? Saan galing ang tinapay at isda na pinapamahagi ng mga disciples? Di po ba? Nanggaling lahat yon dahil binagyan sila ni Jesus. Kaya your ability to give is not based on your ability, kundi sa ability ng blessing ng Diyos na binibigay niya sa iyo. Amen. Sabi niya, bakit nga ba kailangan ipadaan muna ni Lord sa mga disciples niyang pagkain? Ba't di na lang mismo si Lord? Isabog niyang ganon. O kaya, pumitik siyang ganon at magkaroon na sila ng kanya-kanyang tinapay at isda sa kanilang kaharapan. Ba't di na lang niya gawin yun at kailangan padaanin pa sa mga disciples na to? Pwede naman sana lumitaw na lang yun sa harap nila, di po ba? May objective po dito si Jesus. Itinuturo ni Jesus that we are all vessels of blessings to others. Amen. Tayo po ay lalagyan ng pagpapala din, hindi lang para doon sa ating kailangan, kundi para din sa iba. Kaya when God blessed you, tandaan po natin to, God is not giving you kung ano yung sapat lang sa'yo. Laging overflow of blessings ang binibigay ng Diyos. Amen. Kasi bakit? Aanhin mo yung overflow. Overflow is not yours. It's for others. Kaya kailangan natututo tayong magbigay.
Kaya tayo patuloy na binabayaan ng Diyos. Anong purpose ng Diyos? Bakit kailangan ng padaanin sa atin ng blessings para sa iba? Lord, bakit naman kasi kailangan pa dumalang ka ako? O, tayo mo niya, sorry po, Tagalog. Lord, ba't naman kailangan niyo pang ipadaan sa akin? Ba't di niyo na lang ibigay sa Kanya? Kapag dumaan sa akin yan, Lord, baka mahirapan pa akong bigay yan kasi nasa akin na. Direktan niyo na lang sa Kanya, Lord. Di ba, pwede naman ganyan ng mga disciples yun. Lord, gutom na rin kami bakit sa amin pa gusto na rin namin kumain. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 11 to 12, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Very clear the intention of the Lord. Very, very clear. Very easy. Sabi nga po ni Reverend Kim. Very easy. Sabi niya, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Kasi nagpapasalamat ka. Mamaya makita natin yung cycle niyan. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Talagang ang Diyos mag-overflow siya sa buhay mo ng pagpapala so that yung overflow na yun, ibahagi mo sa iba. God is a generous God. Amen. Hindi niya ibibigay kung ano lang yung sapat niya kasi alam niya, kailangan mong matutunayan ang pagbibigay. Kaya ang ibibigay niya sa'yo, lubos-lubos. Siksik, umaapaw. Di po ba? Sa gayon, sabi niya, pagsasaganayin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami niyong matulungan, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Alam mo yun, nagpasalamat ka, binless ka ni Lord, tapos nag-bless ka ng iba, tapos magpapasalamat din sila. Ang gandang cycle niya ng buhay. Amen po ba? In verse 12, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan. Alam niyo po, yung tulong na ibibigay natin sa kanila, that's not just for their need, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat sa Diyos. Grabe. Diba? Kumpletuhin po natin ang cycle. You will give thanks to God. Amen. By faith, by the urge of your faith, the gesture of your faith. And God will bless you. God will open the door of blessings in your life. And then, kapag tinanggap mo yung blessings, you will bless others. At kapag nag-bless ka ng iba, those others have been blessed mo. Surely they are in need. And they will thank the Lord. At kapag nagpasalamat sila sa Diyos, di bubukas na naman yung blessing sa Kanya. And then tatanggap na naman siya sa Diyos, magbibigay siya sa iba. And then another cycle of blessing ang mangyayari sa taong pinagbigyan niya. Imagine that kind of cycle na mangyayari sa mga buhay natin. Kung kukumpletuhin talaga natin the characteristic of thanksgiving. Hindi po yan matatapos na nagpapasalamat lang tayo sa Diyos, iniiyak natin sa Diyos yung Kanyang biyaya. Kailangan may ilalabas tayong pagpapala sa iba. It is a non-stop operation of God to pour out His blessings to His people. Alam niyo po, hindi yan titigil. Hanggat may nagpapasalamat sa Diyos, ang durungawan ng langit, buong blessing niyang ibabagsak sa taong yun. At kapag tumaggap ang tao yun, magpapasalamat na naman, magbibigay yun sa iba, then others will thank. Kaya sabihin nyo nga po sa katabi nyo ngayon, kumpletuhin mo. Mag-participate ka sa operation ng Diyos. Sabihin nyo, mag-participate ka. Huwag mong puputulin. Sabihin niyo po ulit, huwag mong puputulin. Mag-share ka. Sabihin mo, mag-share ka naman. Alam niyo po, ang totoong pagpapasalamat, nagpapasalamat sa Diyos, nagpapala siya ng tao. Amen. Palakpakan nga po natin ng Diyos dito. Jesus' intention, kaya siya nagpasalamat sa Diyos at Jesus' intention, kaya siya nagpasalamat sa Diyos at tumanggap ng papapala ay para pagpalain ang tao. Imagine that. Jesus blessed. Jesus blessed 5,000 people dahil nagbigay siya when He give thanks to the Lord. Nasusukat din po ba ninyo ang mga taong pwede niyong matouch? Mapagtaluyan. Kung ilang thousand din yan. Isa nga lang. Imagine po pag kinupit natin sa isa lang tao,
Binless mo siya, nagpasalamat siya sa Diyos, tapos nag-bless din siya ng iba, dalawa na. Paano pag nag-bless din yun ng isa, 3 na sila. Pag nag-bless pa yun ng 5, dan dami na. Hindi titigil ang operation na ito ng Diyos. Amen. Napakagandang operasyon ito ng Diyos. Kaya ang challenge po sa atin sa umagang ito. Alam niyo po ba, challenge sa atin ngayon, bakit ka nagpapasalamat sa Diyos? Why do you really give thanks to the Lord? Dahil ba na-touch ka? Na-touch ang emotion mo? Na-touch ang need mo? Dapat ito po ay udyok ng ating pananampalataya. Amen. Bakit gusto mong tumanggap ng pagpapala ng Diyos? Why do you really want to receive the blessings from the Lord? Para sa'yo? Para ma-enjoy mo? No. Intention rin ng Diyos para i-provide ang need mo at yung sobra-sobra dyan, God know it. Ang Diyos, di po siya nagkukulang dito. Sobra-sobrang bibigay niya sa atin. You have the ability to also bless others. Nawa, ang dalahin ko po ng biyaya at pagpapala, hindi tumigil sa atin ang biyaya ng Diyos at maging daluyan po tayo nito. Nito para marami pa ang magpasalamat sa Diyos. Amen. Yun ang challenge po. Alam niyo po ba ang mahirap ngayon sa pagbibigay? Yung iniisip mo na hindi sapat ang ibibigay mo, kaya wag na lang, Lord, hindi na ako magbibigay. Yung iniisip mo na hindi sapat ang ibibigay mo, kaya hindi ka na lang magbibigay. Sabi po ni Philip, kanina yung kanyang disciple, kahit na po halagang 2 salaping pilak na tinapay, ay di sasapat para makakain silang tagkakaunti. Asan na? Alam niyo po, kung binigay lang siguro yan ni Philip kay Lord, baka binless niya yung 200 denarii yun at talaga makakakain sila. Kaso yung asan na? Ba't yung binigay? Porke ba hindi yan sapat? Hindi mo na ibibigay? Hindi sa amount na ibibig. Di po ba? Kaya tayo dito, pag tumutulong tayo, hindi sa laki, sa liit ng amount ng binibigay natin. Kundi, through that amount, God, kikilos ang Diyos sa buhay ng taong pagbibigyan natin. Kaya, wag nating idahilan na, Lord, patsiyadininan ko na yan, mabalo ko naman. Lord, kahit nabigyan ko siya, alam ko naman, di yun sapat sa kanya. Huwag ko na lang pong bibigyan, Lord. Huwag niyo pong sasarado ang pintuan ng pagpapala sa buhay ninyo para makatouch kayo ng ibang buhay. Amen. Don't reason that out. If Jesus will interrupt, hear this statement, pwede niya sabihin, sana binigay mo lang yung 200. At ito po yung maganda, may isang bata din pong lalaki, di po ba? Nagbigay. Kasi ito, binigay niya yung kanyang, sabi ni Andrew, Lord, ito, nagbigay yung bata. 2 isda, 5 tinapay. Good. Maganda yan. Kahit alam ng bata, hindi sapat. Pero binigay niya. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginamit niya? Yung binigay o hindi binigay? Anong kinasangkapan ng Diyos para mapagpala ang marami? Yung binigay o yung hindi binigay? Yung ibinigay. Yun ang pinadami ng Diyos. Kaya nakakain sila. Kaya wag po nating lilimitahan ang kayang gawin ng Diyos batay sa ating ibibigay. Do not limit the blessing of the Lord, the works of the Lord, base lang sa amount na kaya mong ibigay. No, don't do that. Ang pagbabahagi natin sa iba ay sapat para magpasalamat siya sa Diyos. Tandaan po natin yun. Whatever that amount is that you are willing to give, to help to others, to bless others, sapat yan para magpasalamat siya sa Diyos at magpatuloy ang pagdaloy ng biyaya o the operation of God sa tao. Kaya bilang pong pag-uwakas, let our lives be full of thanks and giving. Let our lives, pwede po ba natin ito sabay-sabay na basahin? Let our lives be full of thanks and giving. Tayo po nawa ay mabuhay na may pasasalamat, naudyukan ng pananampalataya, at tayo ay nagbabahagi din ito sa iba. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo. And awitin po natin ang kantang ito bilang una, directly, we really want that. Gusto natin magpasalamat sa Diyos. Amen. That's a common po sana sa ating lahat. That's an urge sana sa ating lahat. Alam po yung mula sa iyong kalooban, gusto mo talaga magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo ay umawit ng kantang ito. Di
ko makakalimutan ang gawa ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko makakalimutan kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Kaya't aking pasasalamatan ang gawa ng Diyos sa aking buhay. Sasambahin lagi ang Kanyang pangalan sa lahat ng Kanyang kabutihan. Kaya't aking pasasalamatan ang gawa ng Diyos sa aking buhay. Sasambahin lagi ang Kanyang pangalan sa lahat ng Kanyang kabutihan. Kaya't aking pasasalamatan ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Sasambahin lagi ang Kanyang pangalan sa lahat ng Kanyang kabutihan. Sasambahin lagi ang Kanyang pangalan sa lahat ng Kanyang kabutihan. Sasambahin lagi ang Kanyang pangalan sa lahat ng Kanyang kabutihan. Sa lahat ng Kanyang kabutihan. Sa lahat ng Kanyang kabutihan. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, O Diyos, Ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay, O Diyos. That you will always provide us, Panginoon, ng aming mga pangangailangan sa buhay. Lord, you will do this because, Lord, hinahanap mo sa amin, una sa lahat, na kami maging mapagpasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, thank you, Lord, for this message. Thank you, Lord, for minsan pa igniting that the fire in us, the faith in us, growing that faith in us, that in every situation, Lord, kami lagi magpapasalamat sa iyo. Uunahin namin na magpasalamat sa iyo, Lord. Di namin ito ihuhuli, katulad ng mga ng ginagawa dito sa mundong ito. Because una sa lahat, before receiving anything, we will thank you because you are good, Lord. Ikaw ay mabuting Diyos. Hindi ka nagmintis, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga pangailangan. Kaya we are here, Lord. Kaya naman po nandito kami, Lord. Kasi we are that manifestation na ang goodness mo is always sufficient and overflowing in our lives, Lord. At hayaan mo nga po, O Diyos, na mga magpapahalag itong tinatanggap namin sa iyo. Matutunin din namin, Lord. Makumpleto namin, Lord, ang totoong esensya ng pagpapasalamat. We can give to others, Lord. Lord, give us, open that kind of character in our hearts, Lord God. Kung ito man ay sarado ngayon, Lord, let your power, Lord God, open that door in their hearts, O Diyos. Magbukas ang pinto ng pagbibigay sa kanilang mga buhay. Magbukas ito, Panginoon, so that, Lord, many more people, Lord God, ang may be-bless, matatouch, Lord God, dahil sa pagkakaloob namin sa inyo. And they will also give thanks to you, Lord. That's their operation, Lord God. At nawa, Lord, patuloy kaming maging instrumento mo ng operasyon mo ito, Panginoon. This whole operation of you, Lord. Maging bahagi kami nito, maging kasama kami dito, at hindi ito maputol dahil sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong dakilang biyaya at pagpapala. Patuloy, Lord, samahan niyo nga po kami as we journey out this life. May-exercise namin, Panginoon. Maigawa namin ang kami patuloy ng pasalamat sa iyo, at kami, Panginoon, ay gawing channel mo of blessing
to other people. Salamat po aming Diyos. Kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, isip po namin tinataas, binabalik. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po muli. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Sabi nga po kanina, dapat po tayo magpasalamat sa Diyos. Pwede po bang itaas po natin yung ating mga sobre? Amen. Yung iba po, wala po mga sobre. Nasa likod po yung ating mga sobre. No? Sa pagbibigay, ito po yung ating mga tithes and offering po. No? Nagpapakita na tayo po ay pinagpala ni Lord. Amen? Ang laman po nito, nagpapakita na tayo po ay magbabalik kay Lord dahil po pinagpala niya tayo sa buong linggo. Amen? Kaya sa umagang ito, tayo po ay tumayo, atin po siyang pasalamatan sa lahat ng kabutihan niya, pagpapala niya po sa bawat buhay po natin. Thank you, Lord. Salamat po, dakilang Diyos na buhay. Napakabuti mo po, O Diyos, sa bawat buhay namin. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita sa umagang ito na aming narinig through Pastor James. Salamat po sa buhay niya. Natunay nga po sa buhay po ng bawat isa, Lord. Dapat po namin ipagpasalamat kung ano man pong biyayang meron kami na tinatanggap po mula sa iyo, Lord. Salamat sa buhay na ito. Salamat sa kaligtasan po na aming natako buhat sa iyo. Kaya, Lord, sa umagang ito, salamat sa buong linggong pag-iingat at pagpapala mo po, Diyos, sa bawat isa. Lord, salamat po. Lord, ibinabalik po namin ito sa iyo, Lord God, na may pagsasalamat at padakila, Lord God. Alam po namin, Lord, mga tithes and offering na to, O Diyos, marami pong natutulungan, Panginoon Diyos, sa iyong kingdom na ito, Lord God. Salamat po, Lord, sa bawat isa na patuloy po nagbabalik ng kanilang tithes and offering, Lord. Salamat sa kanilang katapatan, O Diyos, na sumunod, Panginoon, sa iyong nais, Panginoon, na ibalik ang ikasampung bahagi ng aming pong kinikita, maging, O Diyos, ang aming mga offering, Panginoon, upang marami po ang matutulungan, Panginoon Diyos. Lord, salamat po. Bless mo po, Lord, ang bawat salaping ito, Lord God, sa umagang ito. Bless mo po, Lord, ang bawat isa ng may pusong tapat sa pagbibigay, Lord. Bless mo po ng siksik-liglig, umaapaw na pagpapala, O Diyos, ang aming tatanggapin buhat sa iyo, Lord. Bless mo, Lord, po ang buong linggo namin. Ingatan mo po kami patuloy na proteksyonan, O Diyos, na yung banal na dugo, Lord God, upang makapaghanap buhay po kami, O Diyos, Lord God. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito, Lord, ibinabalik po namin sa iyo, Lord. May pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na buhay. Amen and amen. It will come back to you. With measure, press down, shake it together, run it over, give, and it will come back to you. Yes, when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. With measure, press down, shake it together, run it over, give, and it will come back to you. Yes, when you give to the Lord. When you give to the Lord. Minsan pa po tayo pong lahat tumayo at pong ibalik sa ating Diyos ang lahat ng kapurihan at pagwalhati. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Sa'yo'y binabalik ang lahat ng papuri at pagdakila
Sige, taas po natin ating hakmay sa Ama na patuloy ang pagmamahal niya sa atin na hindi titigil at ito'y magpapatuloy para sa atin. Manatili tayong mapagpasalamat. Payamanin natin ang ating mga buhay sa pagpapasalamat na siyang gesture ng ating pananampalataya, daluyan ng biyaya at ito ay kaparaanan para iparating ang blessing sa iba. Sa bugtong na anak na si Kristo Jesus, na mayaman ang biyaya at awa para sa ating lahat, manatili tayo sa kanyang paghahari, patuloy ipasakop natin ang ating buhay sa kanya upang mapuno tayo ng pasasalamat. Gayon din sa pakikipisa ng Espiritong Banal, hayaan natin, taglayin natin ang kanyang kapangyarihan, ang pangunguna at pagtuturo sa atin upang ang pasasalamat ay hindi tumigil sa ating mga buhay at hindi rin titigil ang biyayang ibibigay at padadaluin ng Diyos sa atin. Kapayapaan, kagalakan at pag-ibig ay maghari sa ating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.